Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa classroom observation para po ngayong fourth quarter. Ayan. So ito may kaugnayan pa rin po no, dun sa binaba pong DepEd Memorandum number 17 Series 2025 yung tungkol nga sa guidelines po ng implementation ng performance management and evaluation system. Alright, so yan po no, na papaloob nga po doon sa DepEd Memorandum na yon na ngayon pong fourth quarter ay magkakaroon po tayo ng classroom observation or gagamitin po yung COT, no, yung classroom observation tool na kung saan po mayroon po tayong dalawang option for proficient and highly proficient teachers, na kung saan po yung option A ay hahatiin po no yung mga target objectives po mga maestro. Ayan. Then yung pangalawa pong option yung na kung saan po mayroon pong dalawang observation na mangyayari no. Distributed po yung mga objectives po no sa bawat classroom observation. Samantalang yung option B naman ay covering na po lahat ng objectives. Ibig sabihin isang classroom observation na yon at makikita na po doon yung lahat ng objectives po for proficient and highly proficient teachers. Now, mayroon po kasing nagpadala po sa atin na tanong, ayan, via PM. Ayan, ito po yung tanong ng isa sa mga followers, subscriber po natin. Sabi po dyan, good day El Maestro, paano po kaya kung meron na kaming 3 star classroom observation? Isa sa quarter 1, 2, and 3. Kailangan pa po ba ng CO ngayong fourth quarter gamit ang COT? Pinapag-ready na po kami ng schedule. Maraming salamat po sa tugon. Ayan. So ito po yung naging kasagutan naman natin dyan. Well, hindi ko po direktang masasagot yan. I'm not in the position po. Di rin po kasi nakalagay sa guidelines ang about dyan. I'm not sure po. Ox lang po ba na i-post natin sa YouTube ko, baka may makatulong. Ayan. So yan po yung naging sagot natin sa isa po sa katanungan mo po no, via PM nga sa ating page. Ayan. Kung ang isa po sa subscriber po natin ay tapos na raw siya ng observation gamit po yung star. Ano po? Siguro bawat quarter meron sila sa school nila ng star observation, no? Isa sa quarter 1, isa sa quarter 2, and isa sa quarter 3. Samantalang ang nire-require naman po sa atin itong PMES ay isa or 2 classroom observation lang for the fourth quarter naman. Ayan. So, yun nga, ang sagot po natin yan ay hindi po natin sure kasi unang-una ay parang hindi naman po siya based po doon sa nabasa natin. I'm not sure kung may nakalimutan po akong basahin sa parts ng memorandum, pero wala pa po ako nakikita na specific guidelines po para dito. Dito sa tanong na ito, mga kamaestro, na kapag mayroon na kayong star observation na hindi na kayo magpapa-CO ngayong fourth quarter. Ayan, unang-una po, pangalawa naman po, magkaiba po kasi yan magkaiba yung classroom observation tool at saka yung star observation. So yun po yung mga conflict diyan. Ayan, so siguro marami po mga kamaestro natin na nakaranas ng ganyan, based din sa mga nakikita natin sa Facebook na quarterly nakakandak pa rin po ng star observation yung mga MTs and mga school head ng kanilang mga schools. Ayan, so kung ganyan po yung situation, ayan, magantay-antay po tayo, baka magkakaroon po ng sagot ang central office dyan or ang ating pong kanya-kanya mga regional offices or mga SDO, patungkol po dyan sa situation po na ganyan. So, yun po, pasensya na po sa ating subscriber, hindi po natin direktang masasagot po ang inyong katanungan. So, baka po may nakakaalam, baka may nakakaalam na subscriber natin dyan or kahit hindi nyo sigurado, opinion nyo lang, opinion. So yan, sige nga, hingin ko ulit ang opinion ng mga kamaestro natin yan, yung mga active na subscriber natin yan. So pwede po kayo mag-comment sa comment section po natin. Ano po yung reaction nyo dyan sa situation ni ma'am? Kung kayo po yung nasa situation, mga kamaestro? Kung kayo po yung rater or kayo rin yung ratee, ayan, bahala na kayo. So comment po kayo dyan kung ano po yung sa tingin po ninyo na mas magandang gawin. Abang wala pa po tayong final na guidelines nga po patungkol po dyan, mga kamaestro. Okay, so dito ko natapos itong ating video ngayon. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad dito, yung mga updates pa rin sa DepEd and syempre sa mga benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!
three, come on!